Magandang umaga. Dito na naman tayo sa Isakuna area. So ang variety nito is Triple 2. So sa ngayon nasa 72 days na to. So halos 100% na yung lumabas niya na bunga. So far so good naman siya. Medyo maganda naman yung paglabas ng ang kanyang bunga. Tsaka kung mapapansin natin, medyo mahahaba dito. So ito, halimbawa ito, yan, medyo malinis naman. At ito pa, ito yung area ko. Yan, halos to 2.3 hectares palayan. Yan, kahapon pinapatubigan to namin kasi 3 days na rin dito na walang ulan at very critical yung tubig siya ngayon para sa kanila. Ayaw natin na maputulan sila ng ugat mare. Dapat mayroon talagang tubig para siyempre pag medyo malusog yung palay, may tubig, may sapat na tubig, ma-maximize natin yung mapuno niya yung bunga talaga. Ayaw natin maraming ipa. Ito, para maganda naman siya compare sa kabila ko na area, yung RC10 ko. Tinamaan kasi yun ng nitrat. So sana dito hindi maapektuhan ng nitrat. Last 4 days pa-spray ako nito ng fungicide at saka insecticide. So paluapan ko naman yun sa ng Martes para yung mga peste na pwedeng makasira sa bunga, kasira sa paglaki nila, pa-prevent na natin. Lalo na ngayon dito, tulad din sa ibang lugar, marami din talagang sakit yung palay. Hindi mo maiwasan talaga. Ito, mga katabi ko dito, meron din talaga silang sakit. Maganda na lang na yung napili namin na binhi is Triple 2. Medyo lumalaban siya sa sakit. Yun, halos na dito yung mataas na lugar. Medyo mahirap yung tubig. Wala kasi kaming irrigation dito talaga na aniya. Hindi nakarating sa amin. Sabi ng barangay meron na daw, pero wala naman, hindi pa dumating. Tiyatsaga lang kami na lagay kami ng motor doon sa ilog. Ayun, para regular talaga na kailangan ng tubig, mayroon kaagad. Hindi gagastos ka nga lang ng krodo. Sa ngayon yung presyo sa amin dito, yung mga ganitong variety na Triple 2, 18 pesos na lang. So medyo lugi na naman tayo.
Pero sa akin naman ano to, hindi ko to ibenta. Ano ko na lang to, ibilad. Kami na yung magpaano. Kami na yung magbenta nito ng bigas kasi mag-open na rin ako next week ng ano, yung bigasan ko dun sa may bayan. Yun yung advantage pag ano, pag medyo mayroon kang area, hindi ka masyadong nalulugi. Kasi yung bintahan ng mga ganitong palay ngayon, RC10 at saka itong triple 2, nasa 2.5 pa rin yung bigas eh. So yan, yung bintahan naman ng palay 18 nga dito sa amin. Ito yung punla. Basically ito yung may iwan siguro, hindi na namin to hintayin. Tama nga yung advice ng biyanan ko na hindi na magpapunla kasi malilate. Yan nga, na late. Kunti lang naman to. Ito yung natamaan ng ano, ng herbicide na ginamit ng tubuhan na bumaba dito sa akin. Sa timing nung nag-spray sila, umulan, dito bumaba sa amin. Kaya may mga portion kami na namatay. Sana ano, konti na lang to, mga first week sa October siguro, first week or second week. Yan, ma-harvest na to. Yan. So, yung area ko dito naman to sa ano, sa may Hinigaran area. Yung isang area ko doon sa may Himamaylan, dito naman sa Hinigaran. Dito, may katabi ako dito. Parang 2162 na variety. At least naka-recover kasi mga bagong ano to, bagong tanim. Tinamaan din to ng sakit eh. Yan ang hindi ginastosan ng may-ari. Nag-spray siya halos ano, every 3 days. Ito sa amin naman, sa awa ng Panginoon, medyo okay. Yan, sustain na lang to. Ito. Yan. So far okay naman yung ano niya. Ito ano ba? Yan, medyo mahahaba. Kay pool 2. So yan. Hindi pa, meron pa talagang ano, hindi pa siya ano, nasa 90% pa lang yung lumabas, pero marami na. Yan. Yung mga punla lang talaga yung naiiwan. Yan, ito yung area ko. Na-experience ko pa sa Martes. Pesticide na naman. Bisitahin na naman natin to sa Martes kung ano magiging update nito. At sa Wednesday yung RC10 ko sa kabila, tumawag na yung tao ko doon kagabi na pwede na ipa-harvest sa Wednesday. So tirahin na natin yun. Tingnan natin kung may ginansya ba tayo o ginansi. Sige, yan lang mga kaibigan, magandang umaga sa lahat.